Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Atasha Florendo. Nagmamadali akong pumasok sa sasakyan. Ngunit hindi ko pa iyon nabubuksan, ay may humila na sa braso ko at pinahilig ako sa kotse ko. Bumungad sa akin ang pamilyar na mukha ng isang lalaki na kaedad ko lang. Roland? Takang tanong ko matapos makita ang dating kaibigan. Bakit ka kinasal kaagad? Nawala ang kunting tuwa sa aking mukha at napalitan ng kalituhan. Buntis ka, hindi ba? Wala ka namang boyfriend noon. Bakit ka kinasal kaagad? Matapos ang nangyari sa ating dalawa sa hotel. Napasinghap ako at binawi ang braso kong hawak niya. Tiningnan ko ang paligid. Open your car. Madiin niyang utos sa akin. It was you. Wika ko rito. Buksan mo ang sasakyan mo. Mas mariin na niyang utos. Pero nagmatigas ako at matalim siyang tiningnan. Bago pa may makakita dito sa atin at magka-ideya ang mga tao sa ating dalawa. Alam mo kung anong ibig ko sabihin, Atasha. Nahihirapan akong napalunok. Binuksan ko ang sasakyan ko at nagmamadali siyang umikot para pumasok sa passenger seat. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero gusto kong marinig ang nangyari. Gusto kong malaman kung ano ba ang ginawa niya sa akin. Drive. Mariing utos nito na makapasok. Nagsuot siya ng seatbelt. It was about to drive the car. At inapakan ko na ang gas nang muli itong magsalita. Your seatbelt, Atasha. Mag-uusap tayo. And leave me alone. Hindi ko gagawin yon. Lalo na kung buntis ka at anak ko ang batang dinadala mo. Nanigas ako at hindi na nga tuluyang nakagalaw. Alam kong marami nang nakakaalam ng tungkol sa pagbubuntis ko. Pero ang angkinin nito ang anak niya. Habang ako ay hindi rin sigurado, ay mas nadagdagan ang aking kaba at takot. Drive, Atasha. Hindi tayo rito mag-uusap sa labas ng eskwelahan mo. We will talk in my house. Mariin ako napapikit sa sinabi niya. Roland. Binalingan ko siya ngunit agad niya akong pinutol. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi mo anak ang dinadala ko. At kanino? Doon sa asawa mo? Gaano ka ba kasigurado? Panggigiit nito. Natahimik ako at bumilas ang paghinga ko. Alam mo siguro kung ano mangyayari, hindi ba? Kapag sinabi ko sa ibang tao na ako ang ama ng dinadala mo, maniniwala sila sa akin, Atasha. I am your first love, Atasha. May kayabangan niyang saad. First boyfriend lang kita, Roland. Pagtatama ko naman sa kanya. Stop denying it. Para namang hindi tayo nagkagustuhan noon. Pumunta ka sa party ko sa bar. Nang dahil sa akin, Atasha. Gusto ko siyang irapan at humalakhak. Pinaandar ko na lamang ang sasakyan at pinaharurot iyon. Sa hanggang sa makarating kami malayo sa mga bahay. Kung saan sa liblib na highway at walang ganun katao-tao. Lumabas ako ng sasakyan at narinig ko ang pagsunod ni Roland sa akin. Explain what happened that night. Sa lahat na naging boyfriend ko noon, siya ang masasabi kong matino at tumagal kami ng halos 1 taon. Not because he is my first boyfriend,
Pero wala akong nararamdaman sa kanya ngayon. Wala na. Naniniwala ka na ba sa akin? Marahan itong lumapit sa kanya. Bumigat naman ang paghinga ko. Hindi ako gago, Atasha. At mas lalong hindi ako sinungaling. Tumalim ang titig ko sa kanya. I know that nagtitiwala ako sa kanya noon. Pero sa ngayon, hindi na rin naman kami nagkikita simula na mag-college. Simula na makilala ko si Victor. Kumpara noon sa nararamdaman ko kay Victor. Walang-wala pero hindi naman siya masamang tao. Kung hindi ka gago, bakit mo ako pinagsamantalahan? Hinarap ko siya. Ginawa ko lang yun para isalba kita. Kilala mo si Tito. He is running for congressman. Hindi mo ba naiisip kung bakit? Kumunot naman ang noo ko. Villaruel are well-known people, powerful in terms of politics. Pero, he wants your dad out. What? Hindi maaari. Magkaibigan sila at magkaalyado. Ang gusto lang ng tito ko sa daddy mo ay ang pagtitiwala nito at suporta ng mga tao rito. Yun lang yun. Hindi kalaban ninyo ang nais paalisin sa politika ang ama mo, kundi si Tito. Ginamit lang niya ang ama mo para tumakbo siya sa Kongreso. Once your father's back out, mapupunta kay Tito ang mga tao ng ama mo. Gusto niya maging congressman, pero hindi niya kayang kalabanin ang papa mo. Kaya ginamit niya lang. He moved closer to me. Aren't you informed? Kaka-file lang ng Tito ng candidacy for election. And just like his plan, ang papa mo ang siyang naghikayat na tumakbo siya bilang congressman. Inesponsoran ng iyong ama ang tito ko. Lahat gagawin ng ama mo, mapanalo lang si Tito. Sa pag-aakalang nasa kabila ang kalaban niya. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Pagak naman akong natawa kay Roland. I want to be honest with you, Atasha. Mas seryoso niyang saad. You can stop your father, but you cannot tell him what you know. Paano kung sabihin ko sa kanya? Sasabihin ko rin sa asawa mo ang nangyari sa ating dalawa. Malakas ko siyang sinampal ngunit hindi mo lang siya natinag. Tito was planning to hire someone to set you up. Kaya ikaw ang gumawa nun? Sigaw ko naman sa kanya. Umigting ang panga niya at umiwas ng tingin. Mamili ka. Gugustuhin mo bang tauhan ni Tito ang gumawa nun sa'yo? Kisa sa akin na kilala mo at malapit lang sa'yo? Walang hiya ka talaga. Sana pinigilan mo siya. Ano magagawa ko para pigilan siya? Alam mo kung gaano ka-powerful ang tito ko. Pero ang papa mo, maraming taong sumusuporta sa kanya. Yun ang bagay na wala sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Nung gabing yun, noon ko din lang nalaman kung kailan bitbit ka na sa isa sa mga tauhan niya papasok sa hotel. Iniligtas kita. Ginawa ko ang dapat kong gawin, Atasha. Natahimik ako at tinitigan siya. Kinikilabutan sa kanya mga sinasabi. Ayokong masabit si Tito. Sinasabi ko to sa'yo dahil buntis ka at kailangan ko malaman ang totoo. Tinitigan niya ang tiyan ko. Halos itago ko yun sa kanya at napaatras. May nangyari sa atin? Hindi siya nakaimik. You took a pictures of me as nandidiri kong sambit
nang mapagtanto ang lahat. Hindi ako. Umiwas siya ng tingin. Sino? Isa sa mga tauhan ng tito mo? Bakit? Ilan kayo na nasa kwarto? Ano? Pinanunood nila tayo habang ginagawa mo sa akin ang kababuyan na yon? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya. Pinipigilan ang nararamdamang emosyon. Huwag ka mag-alala. Ako lang ang kasama mo sa kwarto ng gabing yon. Hindi kakalat ang mga larawan. Dahil yun ang napagkasunduan. At sa palagay mo ba maniniwala ako sa'yo? Nanginginig kong saad sa kanya. I'm sorry. Tinitigan ko lang siya. Hanggang walang nakakaalam na si Tito ang may gawa nun. Hindi kakalat ang isang larawan. I promise you that. Gago. Now, let's talk about our baby. Awang ang labi kong napaangat ng tingin sa kanya. Kinikalabutan ka na ba sa sinasabi mo, Roland? Hindi ako pwedeng magkamali. Seryoso itong nakatingin sa akin. Tigilan mo na ako. Kung hindi ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan, Atasha. Hindi mo pwedeng kalabanin si tito ko at ako. Marami akong ebidensya. At may mga videotape din ako. Marahas ko siyang itinulak. Hanggang sa napaatras ito. Tigilan mo ng ginagawa mo. Sigaw ko rito at nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan. Iniwan ko itong nakatayo kung saan ang posisyon nito. Hindi siya gumalaw at umalis doon. Hanggang mawala na siya. Sa paningin ko. Habol ang paghinga ko at mariin na hinilot ang sentido. May video. Posibleng mayroon nga iyon. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang sabihin ang totoo kay Victor? Nahihirapan akong napalunok. Napakurap ako sa pagliwanag ng madilim na langit at paglitaw na makukulay na fireworks. Marahan nakapulupot sa aking baywang ang mga braso ni Victor habang nakayakap ito mula sa aking likuran. Nagulat ka? Nakangiting wika nito habang isinubsob ang mukha nito sa aking balikat. Nakasuot ako ng black gown para sa party ng mga Del Mundo. Wala ang mga magulang ko rito ngayon. Ngunit ang presensya ni Atlas ay nandito. I was amazed. The party is amazing. At sana, naging komportable ka kanina habang nasa table ka ni na Mami. Maayos ba ang pakikitungo nila sa'yo? Napanguso ako at walang pag-alinlangan na tumango sa kanya. Mapagbiro ang kanyang ama. Ang ina naman ay may pagkadistansya. Nang kaunting ngunit maunawain ito. She is concerned about at naaasikaso. Masaya silang kasama. Alam ko. At alam kong gustong-gusto ka ni Mami. Natawa ako noon at hindi naniniwala sa kanya. Sa ilang araw kong nakikita ang mga magulang ni Victor, ay hindi nila nababanggit ang tungkol kay Iliana. Kahit noon ay nakikita ko ang pagiging malapit nito sa kanyang pamilya. They are extra careful not to mention her name. Like trying to respect her. And I don't want to feel uncomfortable. I don't think so, Victor. Mababait silang tao. Natawa siya at marahang hinaplos ang aking tiyan na siya nagpatuyo sa lalamunan ko. Magsha-shopping tayo tomorrow. Mayroon akong free time at bibili tayo ng mga gamit ng baby natin. Hindi pa natin alam kung anong gender ng baby natin. Napakaaga pa para dyan. It's alright. Para rin sa'yo.
Baka may mga gusto kang gamit sa bahay natin. And then after that, pupunta tayo sa doktor. Bibisita rin ako sa hospital kaya nagkibit-balikat naman si Victor. Tapos kakain tayo sa labas. Or kahit saan mo gusto. Habang pahinga ko. Pero hindi pahinga yun. Mapapagod ka lang. Lito ko naman siyang hinarap. Basta kasama kita, Atasha. Hindi ako makakaramdam ng pagod. Marana hinalikan niya ako sa noo. Napatawa naman ako sa sinabi niya. At sabay namin pinanood ang fireworks. Habang nakikipag-usap si Victor sa salesman about the baby product, hindi ko mapigilang mapangiti habang pinapanood siya. Alam ko na magiging mabuti siyang ama at sigurado ako roon. Wala pa man ay alam at nararamdaman ko na. Eto, lumapit naman sa akin si Victor. Baby monitor. Hindi pa natin alam ang gender ng baby natin, Victor. Paano tayo makakabili? Natatakot ako. Hindi rin sigurado. Pero masarap sa pakiramdam na umasa. Pwede na rin tayo bumili ng crib. Nakangiting wika naman ito. At nakikita sa mukha nito ang matinding saya. Hinawakan niya ako sa baywang at naglakad kami sa banda para ipakita sa akin ang kanyang sinasabi. Kailangan na ba natin bilhin ito o huwag muna? Pwede naman. Pumili na lang tayo ng safe color para sa baby natin. Dahil hindi pa nga natin alam ang gender. Hindi ko alam. Maski ako ay nag-i-enjoy na rin sa pamimili. At hindi napansin ang oras. Sinabi ko sa doktor namin na wag munang sasabihin kay Victor ang kondisyon ng pagbubuntis ko. Lalo na at wala pa namang resulta. Habang tumatagal, mas dumadagdag ang nagagawa kong mali kay Victor. Ayoko man magsinungaling sa kanya. Gustong-gusto kong maging honest sa kanya. Hindi ko alam kung tama pa ba ito. Alam mong, Atasha, hindi mo ito matatago sa kanya. Hindi ko naman to gustong gawin, Doc. Ginagawa ko lang to para sa asawa ko. Ayokong masaktan ko siya. Dahil marami na siyang ginagawang trabaho. Malaki ang sakripisyo dito ni Victor. At dito pa ako mabibigo sa kanya. Hindi siya nakasagot sa sinabi ko. Kausap ko ito habang si Victor ay pinuntahan naman si Francisco para bisitahin. Pagkatapos ko makausap ang doktor, pumunta naman ako sa dating opisina ni Victor. Naroon daw silang dalawang magkaibigan. Hindi mo ba namimiss ang trabaho mo rito? The operating room, the patients. Natatawang tanong naman ni Francisco. At tunog nagbibiro ito. Ngunit nang tumahimik ang loob ng silid, ay hindi ko natuloy ang akmang pagpasok ko sa loob at hinayaan ang malit na awang sa pintuan. Alam mo naman sa simula pa lang, ang puso ko ay para na sa pagtulong sa mga tao. At nagiging masaya ako kapag nakikita ko na napapagaling ko ang isang pasyente. Seryosong sagot naman ni Victor sa sinabi ni Francisco. Yun ang narinig ko sa kanya. Pero walang katumbas. Ang halaga para sa akin kay Atasha at sa baby namin. Kung lahat ay pwede kong ibigay sa kanila, gagawin ko. Bakit ba minadali ang kasal? Bakit ba kami nagpakasal? Mahal niya ako. Alam ko yun. Pero para saan at agad kami nandito sa sitwasyon na ito? Dahil buntis ako. Tapos, hindi rin pala sigurado kung mangyayari nga ito. Then the marriage is kind of useless anyway. All the rushing things na ginawa ng aming pamilya, tila ba mawawala lang dahil sa hindi siguradong pagbubuntis ko. Ikinasal kami
Kung hindi dahil sa baby, hindi basta-basta magdidesisyon si Victor. Hindi niya sana tinalikuran ang kanyang propesyon. Kaya umaasa ako na magpatuloy ang pagbubuntis ko para masuklian ko ang mga nagawa niya para sa akin. At dahil gusto ko na rin magkaroon kami ng anak. Kung hindi ako buntis, hindi mamadaliin ang kasal. Hindi mangyayari ang kagustuhan ni Dad tungkol sa prenuptial agreement. Hindi sana magigipit si Victor na magdesisyon tungkol dito. Pero dahil buntis nga ako, wala siyang mapagpipilian. At sa huli, hindi rin pala magiging sigurado ang tungkol sa baby namin.